Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Nagpatulong sa atin ang taxi driver na si Dindo Lorraine. Enero 22, nakabangga raw siya ng isang kuliglig na sasakyan sa Maynila. Agad naman niyang itinakbo sa ospital at sinagot ang lahat ng gastusin para sa biktima. Dahil sa maagap na pagsaklolo ni mamang taxi driver, hindi na nagsampa ng kaso ang kanyang nasagasaan. Pero inaresto at ikinulong daw siya ni SPO3 Rizalino Intal ng Traffic Bureau Manila. At si PSPO3 Abay, pinapatubos pa ng 4,000 piso ang lisensya ng taxi driver. Narito ang kanyang reklamo. Kaya po ako pumunta rito kasi po gusto ko lang pumakuha yung lisensya ko. Ano ba nangyari sa lisensya mo? Kasi po yung lisensya ko po, hinold ng polis doon sa port area. Kasi po nakabundol po ako ng kuliglig, may nasaktan na tao, dinala ko po sa ospital. Dahil pinagamot ko na po lahat. Tinawag ng pulis, Dindali ka. Bakit po sir? Halika. Tinanggal po yung kandado ng silda. Pinalabas po ako. Ganito usapan natin ha. May kinuha siyang libro, ay yung sa mga violation, ganun. Ito ang babayaran natin dito. Yung sa taas, reckless, 2,000 yan. Tapos ito sa baba, 2,000 na yan, kaya 4,000. Ito, usapan lalaki to ha. Sabi po sa akin. Sabi niya? Ang sabi ko po, sir, wala po ako nadilin siyang nautaan pera, sir eh. Meron po ako rito, yung natitira po nung ginastos sa ospital, 500. Ay, hindi pwede yan. Hindi ka pala kausap ko. Sige, para makatulong ako sa iyo, babaan lang natin, 2,000 na lang. Hindi tama. Wala na po akong utang. Ang dami ko ng utang. Tapos pinapanap ang yung 2,000. Alos din na nga makapasok sa school ng mga anak ko. Kung bahala sa inyo, wala kayong dapat problemahin dito. Wala kayo ibibigay ng isang 5 duling. Dahil wala naman talaga silang karapatan na maningil ng pera sa inyo, lalo pat wala namang kapalit na ticket. Ano po, modus itong ginawa nila. Ni 5 duling ho, wala kayo ilalabas dito. Okay, para aksyonan ang problemang ito, kausapin natin si SPO3 Rizalino Intal, ang nireklamong pulis. Magandang umaga po, sir. SPO3, sir. Good morning po, sir. Good morning din po. Opo. Sir, yung lisensya po ng taxi driver, nasaan na po? Nandito po sa akin, sir. Nandito po sa akin. Hawak niyo po. Yung 2,000, wala na po yun, ano? Opo, sir. Hindi na siya magbabayad 2,000 kasi noong una, sinisingil nyo ata siya ng 4,000. Tapos nagkatawaran, naging 2,000 na. Hindi ko po siya sinisingil, sir. Pinakita ko lang po yung violation niya. Sabi niya sa akin, Opo. sabi niya, ba't titikitan niyo pa ako, sir, na nag-settled na raw sila nung complainant. Okay. Sabi ko, SOP to. SOP. Oho. Ano po yung SOP? Na Ano po, standard procedure po namin talaga. Meron po kaming panikit, sir. magbayad siya ng 4,000? Opo, ibibigay ko yung panikit sa kanya. I-issuean ko na po siya ng, ng OBR. Okay. Ayaw naman po niyang, pirmahan yung, yung OBR. Sabi niya, babalikan na lang po daw niya yung lisensya niya. Dapat po, kayo po ba mismo nakita sa pangyayari, sir? Nandun ba kayo? Tinawag po sa akin ng hospital, sir, sa PGS. No, nandun ba kayo sa pangyayari nung makasagasa yung driver? Wala po, sir. Okay. So din wala tinatawag kayong karapatan na po na manikat, sir? Sapagkat hindi niyo po nakita yung actual na pangyayari. Yung po ang aming SOP, sir, pagka ganun eh. May SOP na humingi ng 4,000 tapos tumawad ng 2,000 kapag walang pambigay ng 4,000 yung tao? Hindi naman po, sir. Talagang ini-issuean ko po siya, sir, sa katunayan. Talaga? Saka nung iniwan po niya yung lisensya Sigurado niya. ka, sir? Ganun, iniwan sa iyo yung lisensya? Usapan nung sila nung complainant kasi nga, sinamahan siya sa ospital. Ganun ba, sir? Sino po ito yung photographer, sir? Si photographer, sino po ito? Excuse me. Hawak-hawak na po ng photographer yung lisensya nung complainant, sir? Hindi ano lang yun. Yun ang photographer talaga namin yun. Opo, bakit niyo po tinan over yung lisensya niya doon sa photographer? Hindi ko tinanover, sir. Ano po talaga, pinaserox. So bakit po siya mayroong cellphone number ng photographer? 2, binigay niyo po. Hindi ko po alam yun, sir. Basta pinaserox na po dahil inutusan ko nga yung photographer. Busy nga po ako. Okay. Ganun pong SOP, pinaserox. Alam mo kung bakit niyo po binigay yung cellphone number ng photographer at tinan over yung lisensya photographer? Pasalamat nga po kayo, sir. Hindi ko kayo pina-entrap eh. Dapat to entrapment operation, sir eh. Pero nagbagong isip namin, wag na lang. Kaya niyo binigay po sa photographer yung kanyang lisensya kasi doon po tutubusin sa photographer yung lisensya, doon magbabayad sa photographer. Yun ang sabi. Wala akong ganung nausapan, sir. Basta ang Okay. nagkausap I'll tell you what, dahil hindi ka na pa-entrap kasi
ayaw din ng taxi driver, naawa siya dahil may pamilya ka rin daw. Kasi talaga naka-schedule to ng for entrapment, sir. Talagang totoo, hindi ako nagbibiro. Pero sabi, wag na. Because of that, pasalamat ka sa taxi driver. Pagkatapos yung lisensya, soli mo na. Ano po? Oh, sige po, sir. Sige po. Wala po At wag mo na problema po, ulitin, sir, di ba? Sir, di mo na ulitin. Nandito po, sir. Kunin niyo na lang po sa, sa hepe namin. Sa hepe nyo. Aha. Ganun po, mas maganda. Kasi baka pag sa inyo, babatukan nyo siya dahil nagsumbong sa amin. Ayoko po ng ganun. Ano po? Opo, sir. Okay. Salamat po, sir. Sige po, sir. Mabuhay po kayo, sir, ha? Opo, sir. Huwag niyo na ulitin, sir, ha? Thank you po, sir. Salamat po. Nako, so Rafi, ang ibig mong sabihin, parang pwede palang hindi na lang siya tikitan and he did not have to go through all that. Parang nasa whim lang pala itong SOP na sinasabi ng pulis na ito. Eh, nangyari kasi kusang pumunta doon yung taxi driver, Amelin, and Yes. sinabi niya insidente. Ito naman pulis, nakita ng pagkakataon na magkakaroon siya ng pera, inipit-ipit tong si taxi driver, kinulong pa. Samantalang ginawa naman yung taxi driver yung dapat niyang gawin, tinapos sa ospital yung nasagasaan niya at binayaran yung gastusin. Ito si pulis naman, sabi hindi pwede, kailangan, paano naman kami? Pero dapat, di ba? Oo. Pero nabuking siya. Anyway, sa puntong ito, kausapin din po natin ang opisyal ni SPO3 na si Chief Inspector Reynaldo Nava. Magandang hapon po, Chief. Magandang hapon po, sir. Okay, pumayag na po si SPO3 Rizalino Intal. Nasa inyong tanggapan na lamang namin tutubusin yung lisensya ng taxi driver. Yung lisensya, wala naman pong bayad yun eh. Kaya Wala po, pong bayad yun, hindi po tutubusin yun. Yun po ay libre. Libre. Kung nagkaroon na po sila ng amicable settlement ng Yun. kanyang katunggali Opo. na nabangga niya, Opo. wala namang bayad yun, sir. yes sir, salamat po, napaka-good news po Wala yan. pong bayad yun. Walang bayad. Kahit na 5 duling sir, wala. Wala pong bayad yun, sir. Ako pong bahala doon. Hindi Opo. po binabayaran dito yan, doon po sa City Court. Kaya kung nagkamikable na po sila, hindi na nakarating sa Osgado, libre po yun. Libre. Okay, so mamaya po in a few minutes, papunta na po dyan yung taxi driver, sasama namin, paki-ready na po yung lisensya, paki-punas-punasan po, ano? Opo, sir. Opo. Salamat sir, ha? Yes, sir. Magandang araw, sir! Yes, sir. Thank you po. Salamat kay Chief Inspector Reynaldo Nava. Dito sa Itimbre mo kay Tulfo, lagi may solusyon. Off-limits na muna sa mga residente ng Barangay Santa Ana ang tulay na unang inireklamo sa atin. Ito'y matapos pansamantalang isara ng Taguig City Hall ang tulay habang inaayos. Ilang residente na kasi ang nadisgrasya dahil sa sira-sirang tulay. Pangako ng mga opisyal doon, hindi na matatapos ang buwang ito ay sesementuhin na ang tulay para maging ligtas na daanan ng tao. Salamat mga sir. Pero sana po, huwag mapako ang inyong pangako. Para sa inyong mga reklamo, suggestion sa amin, ipadala po ninyo ito sa Itimbre mo kay Tulfo at gmail.com. Mag-text sa 0949-616064. Balik tayo sa iba pang balita. Sinimula na ngayong araw ng MMDA ang pagpapatupad ng 60 km per hour speed limit sa Commonwealth Avenue para makaiwas sa aksidente. Bukod dito, may special lane na rin para sa mga pampublikong sasakyan. Para sa update, may live report si June Loyola. Rafi, Amelin, as of 9 a.m., umabot na sa 110 ang bilang ng mga pampublikong sasakyan na nahuli ng MMDA na lumalabag sa ginawa nilang paghihigpit sa batas trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa QC. Kabilang na nga dito ang 61 bus at 11 motosiklo na wala sa yellow lane. Alas 3 pa lang na madaling araw, nagkalat na ang may 200 enforcer ng MMDA sa Commonwealth Avenue sa pangunguna ni Chairman Attorney Francis Tolentino. Sandaling nag-briefing ang mga tauhan bago tumulak sa kanilang mga pwesto para manita ng mga pasawan na motorista. Target nilang hulihin ng mga pampublikong bus at jeep na lumalabas sa yellow lane at yung mga lalagpas sa speed limit na 60 km per hour. Maya-maya pa, sunod-sunod na ang mga nahuling sasakyan. Ang mga lumabas sa yellow lanes, umalma sa kanilang pagkakahuli. Maliit yung yellow lane, 2 linya lang, napakalaki ng private oh. Bitin sir eh. Tapos sa linya po kami, mga publikong sasakyan. Pag inuuli kami, dapat tuloyin lahat oh. Hindi naman ako lang naman ang inuuli nila eh. Ang dump truck na ito naman, lumagpas sa 60 km per hour limit na nadetect sa tulong ng Light Detection and Ranging Gun o LIDAR gun. Ang LIDAR gun ay nakakadetect ng bilis ng takbo ng sasakyan kahit 150 meters ang layo nito, maging ang mismong imahe ng sasakyan na kukuha ng aparato. Pero pinagbigyan muna ng MMDA ang mga nahuli sa ngayon. Sa halip, pinabisuhan na lang sila tungkol sa overspeeding. Nagko-cooperate naman po yun ba? Habang nandito siguro pa yung pero ang pakay po natin dito, eventually magkaroon ng self-discipline eh. Rafi, Amelin, tuloy-tuloy lang daw ang MMDA hanggang mamayang gabi sa panguhuli sa mga pasaway na motorista. Rafi, Amelin. Salamat, June Loyola.
Bad news naman sa mga motorista, muling nagmahal ang singil sa produktong petrolyo ngayong araw. Piso ang itinaas sa presyo ng diesel habang 75 centavos ang itinaas sa presyo ng kerosene kada litro. 50 centimos kada litro naman ang inakyat sa presyo ng gasolina. Kasama sa mga nagpatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng Shell, Chevron, Petron, Sea Oil at PTT.